Mula nang madismiss ang kaso ni Renato de los Santos, pansamantala siyang nanuluyan sa lupa ni Pastor Herminio Batoy. Yan! Ganda-ganda talaga ng ano. Samantala, ang mag-anak naman ng ginang na si Amordelina, halos kalilipat lamang rin sa lugar ng pastor. Araw din ng linggo, nakilala namin yung si Renato. Siyempre, sumisimba din po siya. Sa linggo uli ha, balik kayo. Oo, ate, maganda yung turo ni Pastor sa linggo ulit. Paano, mauna na kami? Sandali. Renato, halika. Halika muna. Siya nga pala. Patid ko, si Amor. Pinakilala po ng kapatid ko, si Renato, na dahil sa Word of God, na tuminaw daw itong tao, nakatulong daw sila. Basta ang sabi niya, nagbago po yung tao na yan. Sa puntong yun, madalas na nakakasalamuhan na mag-anak ni Amordelin si Renato. Mabait po siya. Mabait talaga. Pag matanda po ang dumating, magbe-bless po siya, isang sagot. Dahil dito, mabilis na naging palagay ang kanilang kalooban sa binata. Pag may oras na magsisimba, siya po, magaling po siya mag-gitara. Siya po lagi ang inaano na ng gitara sa pag-awit. Yun po ang ano niya doon. Ang mga anak ni Amordelin naging malapit din kay Renato. Ba't umiyak? Kasi po yung sapatos ko tinangay ng tubig. Nagtiwala po yung aking anak na pangalawa sa kanya. Kasi po, takot nga po siya sa agos ng ilong ng barok. Yung tao na yan, at may isa pa siyang kasama, siya po ang nakapulot sa bata. Yung doll shoes niyang suot, nadala na ng agos. Kasi takot talaga, umiiyak na siya. Siya po ang nakadampot doon sa anak kong si Garilyn. Lahat ng tao sa kongregasyon ni Pastor Herminio ibinigay ang buong tiwala kay Renato. Ang hindi nila alam, nooy, kumukulo na pala ang mapusok na damdamin ng binata. Si Nato. Uy, Nato! Kamusta na? Agahan mo sa Sunday, may bago tayong worship song. Sige po. Asahan ka namin, ha? Sige. God bless! God bless, God bless. Sabihin ko, ha? Dakong alas 2 ng hapon noong 6 ng Setyembre 2008. Umalis raw sa sanktuaryo si Amordelin at asawa nito. Naiwan sa lugar ang nooy, 9 na taong gulang na panganay ni si Novalin, ang 7 taong gulang na si Garilyn at ang 2 pang nakababatang kapatid na lalaki. Novalin, Kuya. asan yung mama mo? Wala po si Mami. Nandun kay Tito. Yung papa mo, nasan? Si Tito Rick mo? Wala rin dito po. Ano kasama niyo? Wala po dito. Si Novalin, tandang-tanda pa rin ang mga pangyayari ng araw na iyon. Tara, kuha tayo bayabas. Sige, Kuya. Nagsabi siya sa akin, gusto niyo ng bayabas, kuha tayo. Sabi ko, sige po, sama ako. Kaso po yung sasama na po kasi ako, ang nangyari po, umiyak po yung bunso namin. Nakaano siya sa dulo yung bunso, tapos yung panganay po naming lalaki, nakahila sa shorts ko. Wala po akong choice nun, kaya ang ginawa ko po, si Garilyn po yung pinasama ko. Sige, ate! Sa puntong iyon, tuluyan na ngang umalis si Renato kasama ang 7 taong gulang na si Garilyn. Samantala, pasado alas 4 ng hapon, bumalik na sa lugar si Amordelin. Nooy agad raw nitong hinanap si Garilyn. Asa si Garilyn? Mama. Ay, pahinga muna kayo dyan, oh. Kasama po ng kakilala ni Tito po. Novalin, sabi kong gano'n. Asan si Garilyn? Mama. Kasama po nung kakilala ni Tito, Herming. Yun ang sabi. Alam ko na kung sino yon. Maya-maya pa ay nagbalik na rin si Renato. Pero mag-isa na lamang raw itong dumating. Oh, Renato! Asa si Garilyn? Kumuha kayo ng bayabas, di ba? Kumuha po kayo ng bayabas. Ang sabi niya ho, nang nauna na po siyang umuwi. Sigurado ka, umuwi siya. Oo. Si Amordelin naman at ang asawa nito, umuwi na rin ng bahay. Garilyn?
Tara tayo. Tara tayo. Buong akala nila, nandoon na si Garilyn. Gayunman, Wala naman dito yung anak mo eh. Saan na naman yun? Kakain na tayo. Pag uwi namin, wala si Garilyn. Titinanong kung saan ay sabi daw pumunta kay Kuya Reming. Garilyn! wala silang kamali-malay na nuuy. Magsisimula pala ang matinding kalbaryo ng kanilang pamilya. Asan ka na? Magbabalik ang inyong ABS-CBN, Scene of the Crime Operative